Network Entertainment. Ako, I don't compete with my office mates. Kung ano meron ka, okay, masaya ako para sa'yo. Ang mentality ko is, sana, maging kagaya ko rin yung isang tao na maraming narating, mataas yung achievements, di ba? Nakaipon and all. Ganun ako na, sana maging ganun din ako. So, I work hard. I don't compete with them na, why would I compare myself to my office mates? Magkaiba kami. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host na si Zar Dalos Reyes, career coach and Upwork expert. Hello! In this episode, ang pag-uusapan natin, Zar, how to handle an insecure office mate or an insecure employee. Nako, marami na naman makaka-relate sa mga Immortal kasi maraming kaopisina na insecure, inggitero, di ba? May mga na-insecure ba sa'yo? Meron. Talaga? Oo. Bakit sila na-insecure sa tingin mo? Kasi nung time na nasa advertising ako, fine arts graduate ako eh. Sila hindi. Tapos, mas bata ako sa kanila. Threaten sila. Threaten sila. Siguro, naisip nila, mawalan silang trabaho. Oo. Akala nila, papalitan ko sila. Diba? In any industry, merong mga empleyadong natatakot na mawalan ng trabaho. Siguro, wala silang believe sa sarili or iniisip nila, nako, imbis na mapunta sa amin yung project na malaki, mapupunta dito sa baguhan. Oo. Diba? In any industry, maraming ganun. Okay. Entertainment, comics, advertising, podcast, may mga ganun. Hindi mawawala. Pero, ang pinakamahirap ay yung silent na hindi mo kilalang kaaway mo pala or naiingit pala sa'yo. Yun ang pinakamahirap. Isa pang ginagawa ng mga insecure, they will pose as a friend. Okay. Kakaibiganin ka, kukunin yung loob mo hanggang sa nagkakwento ko na lang ng mga sikreto mo, how you do things. Oo. Di ba? Tapos gagayahin nila. And then, bigla kang sinisiraan pag nakatalikod. Oo. Di ba? They want you to fail. Kaya minsan sa mga Immortal, huwag kayo masyadong kwento ng mga plano ninyo. Evil eye. Oo. Kasi, nagkukwento kayo ng mga plano nyo, mga gusto nyong gawin, you want to improve this and that, naiinggit yung insecure na kaopisina. Oo. Or they would undermine your achievements pagka meron kang magandang nagawa para sa kumpanya or personal achievements. Diba? Ako may kilala ako insecure. Sino? Nakatrabaho ko rin dati. Sino? Yung ex ko. Hindi, ito seryoso. Yung ex ko, magkatrabaho kami dati, di ba? So, ang nangyayari sa aming dalawa, in fairness naman sa kanya, pareho lang naman kami ng skills. So, napapromote siya palagi ng una, tapos napapromote ako. Pero palaging ganun, sabay kami mapromote, palaging sabay yung growth namin. Kahit na nag-freelance kami, ganun pa rin. Pero there was a time na mas umaangat siya. There was also one time na in-offer ako ng team lead role. Oo. Tinanggihan ko nung una. Kasi nai-insecure. Alam ko parang competition yun sa kanya or nai-insecure siya eh. So, in a way, tinanggihan ko. Tapos after, siguro mga 5 minutes, sinabi ko sa kanya, tinanggihan ko. Nung sinabi niya, tanggapin ko daw. Di tinanggap ko. Bumalik ako doon sa boss ko. Sabi ko, okay, natanggap ko na. Yun ang mahirap. Kung insecure yung partner mo. Oo naman. Tapos katrabaho mo pa siya. Oo. Tapos, pareho pa kayo ng posisyon most of the time, di ba? Kasi partner nga kayo, tag team kayo eh. Dapat nagsusuportahan kayo. Pero ito, pag nasa office settings. Ka-office mate ko naman siya dati. Oo. So, eto, naranasan ko. Pupurihin ako ng isang tao, biglang ko kontrahin nung yung may isang office mate na, uy, ako rin ganito, ganyan. Gusto niya pupurihin din siya. Niya. Oo. Nakikipagkompetensya. Oo. Hindi ka naman nagko-compete, no? And ang ayoko nangyayari minsan was,
mayaman yung opisina ko. Hindi naman ako mayaman eh. Normal lang ako eh. Na normal na nagtatrabaho rin lang ako na empleyado. Wala kaming family business. Yan, may pamilya na mayaman, no, and all. Magandang eskwelahan na pag-aralan niya. Ako rin, pag-graduate naman kami pareho, pero wala yan sa yaman eh. Yung personality talaga ng kaopisina mo yan eh. Na competitive and insecure eh. So yun ang nakakainis. Lalo na, ako I don't compete with my office mates. Kung ano meron ka, okay, masaya ako para sa'yo. Ang mentality ko is, sana, maging kagaya ko rin yung isang tao na maraming narating, mataas yung achievements, di ba? Nakaipon and all. Ganun ako na sana maging ganun din ako. So I work hard. I don't compete with them na why would I compare myself to my office mates? Magkaiba kami. Kung maiinggit ka sa isang tao, wag lang yung isang aspeto ang kaiinggitan mo. Lahat. Kumbaga, lahat ng kainggitan mo na kung gusto mo maging kagaya niya, lahat maging pati yung negatives and positives, yung mga ibang ka-opisina, yung positives lang ang gusto, hindi nila alam. Kaya na-achieve ng isang tao yan, yung pinaghirapan niya, malalim. Yeah. Marami siyang ginawang trabaho and sakripisyo na ginawa para maabot niya yung bagay na yun. So, kayo mga immortal, ikwento nyo sa amin, meron ba kayong mga kaopisinang insecure? Diba, pwede natin basahin dito sa Office Confessions, di ba? Pero ikaw, na-insecure ka na ba? Hindi ko kasi ugali yun eh. Sa totoo lang. I don't compete eh. Nainggit ako na, sana magkaroon din ako ng ganito, ng ganyan. So, magtatrabaho ako. Ano ba yung ginawa niya para ma-achieve yun? Titignan ko, yung talent ba? Pareho ba kami ng talent? Hindi ko iniisip na, mas magaling naman ako dyan, bakit ito yung nabigyan ng break? Hindi ko iniisip yun eh. Kanya-kanyang iniisip ko paano niya na-achieve yung isang bagay. Oo, tama naman. I think that's the right way to approach it. Oo. And hindi ako yung parang bitter na sasabihin na, kaya naman siya nakapasok kasi kilala niyo yung may-ari eh. Hindi ako ganun. Kahit sabihin natin, it helps yung PR mo, na kilala ka ng may-ari, ganun. Pero kanya-kanya tayo ng abilities eh. Baka magaling siya sa isang bagay, pero yung ibang aspect naman, doon ka mas magaling. Oo. 'Di ba? May empleyado talagang dadating na mas magaling talaga sa'yo in all aspects. Parang sa basketball, Zar. Oo. Yung mga veteranong player, hindi naman nila alam na may LeBron James na dadating eh. Na sobrang galing, di ba? Ayun, mas magaling sa kanila sa lahat ng aspeto eh. Yeah. No, so kanya-kanya tayo ng expertise, ng calling, ng True. ng yung path sa career, di ba? Kanya-kanya yan eh. Oo. May iba from nothing naging something. Iba naman dahil maganda yung pamilya, may mga connections, maganda pinag-aralan. Yeah. 'Di ba? Mas madali yung path niya kasi ang unang naghirap diyan yung mga magulang. Oh, tama naman. Perks na yun eh. Diba? There are some people who may still feel insecure kahit ayaw nila, 'di ba? So for example, okay, for me, na-insecure ba ako? I think there are things like, for example, tagal ko na sa freelancing and then I'm starting over. Minsan pag nakakita ako ng mga not to brag but to inspire na post, alam mo yun, ginagawa ko, ko na lang, iniiwasan ko na lang. Para hindi ko ma-feel na, okay, parang kawawa naman ako, I'm starting over, ganon. Siguro may mga ganon if it's inevitable, because it's human nature sometimes, like being insecure. If it's inevitable, then iwasan mo na lang. 'Di ba? Or distract yourself from that emotion. Parang mas kilala mo kasi sarili mo eh. Oh, meron namang merong way na yung not to brag but to inspire. Minsan hindi naman lahat ng nakalagay sa social media totoo eh. Totoo yun. Oh, totoo yun. Kaya nga iwasan mo na lang kasi hindi ka nga sure kung ano yung totoo at kung ano hindi. Lalo na with social media. That would make a lot of people insecure. Like for example, when you see someone na bilis daw niyang pumayat. Ikaw parang 10 taon na hindi ka pa pumapayat, di ba? Malay mo naman yung pumayat na yun, diabetic pala, bilis pumayat, di ba? Huwag ka mainggit doon, di ba? Oo. So pag may nakikita kang gano'n, na lang, scroll up na lang, lalo na sa social media.
Basta social media can make you really insecure. Oo. May mga iba, they're telling me na, uy, ang dami mo namang sponsor. Siguro biniyaran ka for that. May mga sponsor po na ex-deal. Okay? Hindi porket nagpasalamat kami. Kunyari, nagpasalamat ako, thank you World Balance, may bago akong mga sapatos, may bago akong mga apparel. Kasi po, kailangan namin ng sapatos na na isusuot sa show. Hindi kami pwedeng umulit, nakakahiya eh. Oo, Diba? at saka 'di ba, may nagtanong nga sa akin, Stanley, kung binayaran ka daw ng $1 million dun sa pelikula mo eh. Sa movie mo. 'Di ba? Million Ayun. Alam mo, may chismis din na yung nga, $1 million daw ang binayad sa akin. Million. Oo. So, you have to be practical din. At sana huwag kayo mainggit sa kapwa ninyo kasi pinaghirapan nila yun eh. At saka hindi na million yata ang kinita mo dun eh. Oo, ano ba? Billion? Hindi. Diba? Oo. So, hindi mo nga alam kung ano totoo. Oo, yun. Ano kayo? Pwede ngang 20,000 lang pala binayad kay Stanley dun, di ba? Merong mga ibang tao gustong umangat kagad. Yan ang problema eh. Ayaw nila magtrabaho, gusto nila umangat kagad. So, nainggit sila dun sa kapwa nila na akala nila nakuha nila ng madali. Oo. Hindi po ganun kadali yun. Oo, hindi ganun kadali. Sinabihan din ako ng isang kakilala ko dati. Kaya nainggit sa'yo yung mga ibang tao kasi you make it look easy. Hindi. Hindi po madali yung mga pinagdaanan ko ha. When I started out, ang dami kong yung mga inismall ako. Oo. Pagtatawanan ako. Sinabihan pa ako dati, ano ka ba talaga? Cartoonist ka ba? Stand-up comedian? Artista ka ba? Host ka ba? Ginanon ako. Kasi nung time na nag-resign ako, nag-freelancer ako, I did what I wanted to do. Yung mga what I'm passionate about, ginawa ko. Sa umpisa, talagang maraming magda-down sa'yo. Maraming yung hindi bibilib. Pero yung mga insecure. Oo. Wag lang kayong susuko dun sa gusto nyong gawin. But you have to be practical. You have to have a day job that would sustain you or may pinagkakakitaan ka. And darating yung time na magkakaroon kayo ng break. So sa mga insecure na kaopisina dyan, insecure na na mga tao, please wag kayong ma-insecure. Oo, iwasan yun na lang. Iwasan nyo. Distract yourself. Yun nga, pag tumitingin ng social media, iwasan nyo na lang. Sagabal yan sa trabaho. And kung kayo naman, maraming na-insecure sa inyo, you have to be professional and minsan yung pa-humble effect, it can, it can work against you. So, i-private nyo na lang yung Facebook ninyo. Do your thing. Kebs, di ba? Yeah. Di mo nakasalanan yan, di ba? Kung na-insecure yung kaopisina nyo. Oo. Basta tayo maayos na immortal na nagtatrabaho na maayos. Maayos makitungo sa kapwa. Hindi kayo nanlalamang ng kapwa at mabait kayo. Ayos yun. Di ba? Yes. So guys, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment. Rate the podcast. And share to your friends and office mates pati sa mga boss ninyo. Follow us in our socials. Ako, Stanley Chi, sa lahat ng social media platform. Please also subscribe to Suplado Motors. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. At meron kaming collaboration sa 1PH and kay Julius and Tintin every Thursdays. Road Trip with Stanley Chi. Abangan nyo kung saan kami pupunta. Galing na kaming Pampanga nung isang araw. Hindi nga ako nakasama dahil may sakit ako eh. Oo. Grabe. Tapos kwento to na pinakain sila marami. Hindi, susunod pupunta natin Baguio. Kaya yung mga immortal dyan sa Baguio, dadalawin namin kayo very soon. Okay? Ayun. So there you have it for Zart de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.